Mga ka-Republic, dinurog ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong, China kagabi sa pagpapatuloy ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ipinamalas ng mga bataan ni Coach Tim Cone, masyadong malayo ang agwat ng level ng mga Pilipino sa Hong Kong sa larangan ng basketball. Kahit isang quarter ay hindi nakalamang sa Gilas ang Hong Kong, China. Muli, dinikdik ng ating national team sa loob ang dayong team gamit ang laki at tangkad ng ating mga players. Sa kabila ng panalo ng Gilas ay may isang bagay na ikinalulungkot ang mahigit 11,000 basketball fans na nanood ng laban sa Mall of Asia Arena. At sinisisi nila si CTC. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maagang ipinaramdam ni Junmar Fajardo at Kai Sotto sa Hong Kong, China ang lakas ng Gilas sa ilalim. Si Kai Sotto, pagkatapos ng almost triple-double performance laban sa New Zealand, ay nagtala kagabi ng double-double na 12 points and 15 rebounds. Samantalang ang PBA 8-time MVP ay nag-contribute ng 14 points and 8 boards. Kapansin-pansin, relax na relax lang ang mga Gilas players sa pagsisimula ng laban. Kahit sinasabi ni CTC na hindi nila ititake lightly ang Hong Kong, ay makikita sa kanilang galawan, naglalaro silang walang pressure. Siguro'y bunga na rin iyon ng malaki ang kanilang tiwala sa sistemang pinatatakbo ni Coach Tim Cone. And as long as nagsasaksid ang kanilang kampanya ay nagdadagdag naman iyon sa kanilang kumpiyansa. Sandali lang nakasabay sa Gilas ang Hong Kong, China. Nang unti-unting i-impose ni Junmar at Kai Sotto ang lakas nila sa ilalim, pati ang 6'9" na si Duncan Reid ay hindi na kayang pigilan ng atake ng Gilas sa loob. Pagkatapos ng laban ay sinabi ng Hong Kong coach, alam daw nilang wala silang laban sa Gilas Pilipinas. Ang mga player na DNP did not play sa laro kontra sa New Zealand laban sa Hong Kong ay ginamit sila ni Tim Cone. Against a lighter opponent, hinayaan ng Gilas coach na mag-shine naman ang mga college standouts na sina Kevin Kiambao at Mason Amos. Agad ipinakita ni KQ, handa siya anumang oras siya tapikin ni CTC. Sunod-sunod ang kanya mga puntos at nabigyan pa niya ng isang magandang assist ang Lasal teammate na si Mason Amos para sa isang corner 3. Off the bench si Carl Tamayo kasama si CJ Perez at KQ. Ang mga ito ang nagtulong-tulong upang makaalagwa ang opensa ng Gilas at makakreate ng separation sa third quarter. Lalo pang lumaki ang lamang ng Gilas na una nang naiprovide ni Kai Sotto at Junmar Fajardo. Ang hiling ng mga fans ni Kevin Kiambao at Carl Tamayo pati na si Mason Amos, binigyang katuparan ni Coach Tim Cone. Hinayaan ni CTC ang mga ito naman ang mag-shine. After ng DNP against New Zealand, laban sa Hong Kong ay nagtala si Kevin Kiambao ng 8 points, 5 boards and 4 assists at 1 steal. Inamin ni KQ malaki ang naitulong sa kanya ng reminder ni Gilas assistant coach L.A. Tenorio. Sabi raw nito sa kanya, stay ready lang. Kaya naging professional daw siya. Basketball is basketball, walang personalan. Ready daw naman siya palagi. Dagdag pa ng Lasal standout, alam daw niya ang role niya sa team at ini-expect daw niya na may mga time na hindi talaga siya magagamit. Pero lagi nga raw siyang ready once na tinapik siya ni CTC. Sa mga batang miyembro ng Gilas men's team, bukod kay Kai Sotto ay nag-stand out si Carl Tamayo. Nag-contribute siya ng 16 points, 5 rebounds and 1 assist sa loob lamang ng 17 minutes niya sa sahig. Sa malaking kontribusyon na ito ng mga Gilas younger players, sinabi ni Coach Tim Cone, nasa mabuting kamay ang future ng Gilas team. By the time na kailangan ng mag-retire ng mga Gilas senior players, nasa peak naman ang mga young generation na pinangungunahan nga ni Kai Sotto. Nagsisimula pa lang tayo, the best is yet to come, sabi pa ni CTC. Ngunit may isang bagay na ipinagtatampo ang mga fans kay Coach Tim Cone. Na DNP o did not play si Dwight Ramos. At sa kabila ng chant ng mga fans na we want Dwight, ay hindi pa rin ito ipinasok ang player na crush ng bayan. Ang reason,
may slight calf injury ang Bilig import. Anyway, ang panalo ng Gilas laban sa Hong Kong kagabi, 93-54, ay virtually qualify our national team para sa Asia Cup proper. Automatic na pasok na ang Gilas kapag tinalo ng New Zealand ang Chinese Taipei mamayang gabi kahit mayroon pang window 3 ng qualifiers. Sa Pebrero 2025 naman gagawin ang window 3 kung saan makakaharap ng Gilas ang Chinese Taipei at ang Tall Blacks na siguradong masama pa rin ang loob sa pagkatalo sa ating national team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Rudel Season. Salamat, idol. Salamat sa tiwala. Shoutout din sa iyo, Efren Mendoza, kabayan. Yan, nanalo na tayo, kabayan. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, idol. Sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shoutout din sa iyo. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Danica Sakate. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa panonood. Sa iyo rin, shoutout Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Shoutout sa iyo. Ingat ka lagi dyan. Kabayo, nako salamat. From Delber Arumin. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, shoutout Liza Maloy. Yes, happy Monday na sa'yo. Sa'yo rin, shout out Michael Ulibas. Shout out sa'yo, idol. Salamat sa panunood. At sa'yo, shout out Papa Kiko. Lagi kang nariyan. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.